talagang pinupush na po yung impeachment, mga boss Chief Amo, sir. Oh. Hamon umano sa House Prosecution Panel kung sa katapusan pa ng Hulyo sisimulan ang impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Nagbabalik O yan. Alam ko po, narinig na nung iba dito sa atin, no, kung bakit po ako pumapabor doon sa, kumbaga, pagkatapos na ng eleksyon, yung impeachment, no? Bakit po? Dahil isa nga po sa nakikita ko, kulang ng sapat na bilang yung mga senador natin na boboto po ng naaayon sa investigasyon, na boboto po ng naaayon doon sa mga isinumiteng ebidensya. Kulang po yon. At nakikita ko po, mas madami yung mga pro-Duterte na mga senators na nakaupo po dyan sa Senado. Kaya sabi ko, mas maigi siguro na, kumbaga, mawala muna yung mga kagaya ng mga Bato de la Rosa, mawala muna yung ibang mga senador na alam natin, back up ng mga Duterte. Di ba? Kaya yun yung nakikita kong dahilan na mas okay, no? Mas okay na pagkatapos ng eleksyon mangyari, mga bossing. O, di ba? Ngayon naman po, kailangan din natin pakinggan kung bakit po ang Kongreso ay ipinupush na nila dapat mag-umpisa na. Dapat mag-umpisa na. Bakit daw ho, mga kababayan? O, pakinggan natin. at nagseserbisyo sa Kamara si Pamela Vasquez. Pam! Taon niya ang iginiit ni Representative Joel Chua na tatayo ring House Prosecutor kung masusunod ang proposed timeline ng Senado sa paglilitis kay VP Duterte. Sa virtual press conference, sinabi ni Chua na kaya nais ng Kamara na umpisahan na ng Senado ang trial ay para mapreserba ang mga nakalap nilang ebidensya. Bagamat buo pa ang kanilang mga documentary evidence ay maaari umunong magkaroon ng tampering of evidence habang tumatagal ang trial proper. Kumbaga ho, mga kababayan, lalong-lalo na para press sa utak ng mga magiging judge. Ano po, mga bossing. At isa din po sa nabanggit, yung mga titestigo, yung mga makatutulong para ma-impeach si Vice Presidente, kumbaga nalalagay din po sa alanganin. Alam niyo naman po, di ba? Yung mga DDS, mga Duterte, mahilig sa mga sindakan ho yan, mga bossing. No? Yung tatakutin, yung mga ganyan, no? Sasampalin kita pag nakita kita. Yung mga tipo hong ganyan, mga malabaste Duterte, nagalawan, no? Siyempre, kapag ka ikaw narinig mo yun kay Baste Duterte, it's either kakabahan ka or makipagsampalan ka din sa kanya. Kagaya na lang po, mga kababayan, nung ginawa ni Baste Duterte. Di ba? Kay General Torre. Lakas ng loob ni Baste, di ba? Gusto niyang i-intimidate yung paghahalughog ni General Torre doon sa Kojik, no? Sa KOJC compound. Kaya nasabi niya, sasampalin kita pagka nagkita tayo. Pero hindi po nagpa-intimidate. Kung nagpa-intimidate po doon si General Torre, malamang po hinto na yan. Hindi nahagilape, ay natakot po ako kay Baste. So ganun din ho ito, mga kababayan. No? Kapag ka natakot nila yung mga mag-iimbestiga, ayan, sigurado po ako, yung Heidi Mendoza, no? Hindi nila kayang takutin to. At malaki ang maitutulong nito sa impeachment. Biruin mo ba naman kung ikaw yung judge, tapos isa ka doon sa nag-draft nung Memorandum Circular 2015 kung paano dapat ino-audit yung intelligence and confidential funds. Malamang po kahit saan paikot-ikot yung mga yan, no? Doon sa impeachment trial, wala pong ilulusot yan doon sa Heidi Mendoza. Alam niya lahat yung mga rules noon. Di ho ba? Malamang ang daming ang daming umiyak ho dyan, mga kababayan. Si Heidi Mendoza, ganito, ganyan. Bakit ganyan? Di ho ba? Tuloy ho natin, mga bossing. Kabilang din sa kanilang mga ikinababahalang kapakanan at kaligtasan ng mga tumitestigo laban sa vice na maaaring makaranas o nakararanas na ng mga agam-agam o kaya'y anxiety. Ayan.
Pero tingin ko ho diyan mga bossing ha, no? Tingin ko ho diyan, iba na ho ang mamamayang Pilipino, eh. Ang mamamayang Pilipino ngayon, tumitindig na po. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, ano po, walang makapagsalita. Natatakot, eh. 'Di ba? Kaya lang nagising na ang mamamayang Pilipino, naku kailangan ayusin na natin ang bansa, naku kailangan, labanan na natin 'to. Ayaw na nating rumanas pa ng isa pang pamumuno ng mga Duterte. Kaya ho ako nakikita ko diyan kahit po takutin yung mga, um, tetestigo, 'no? Pagbantaan yung mga tetestigo, "Duelo tayo!" Tapos hindi dadating, "Sasampalin kita!" Tapos hindi naman mananampal. Tutuloy po niyan ang laban, 'no? Kasi ang nakikita ko po dito talaga mga boss, perfect timing po, yung pagkatapos talaga ng eleksyon. Hmm, para panigurado lahat po ng mga judge natin o lahat po ng judge doon sa impeachment trial na yon ay boboto po sila naaayon po sa investigasyon at naaayon po sa mga, um, dokumento at doon sa kanilang mga, hinahawakang ebidensya. Yun po, 'di ba? Oh, dun tayo sa ano, para wala na talagang mga Bato de la Rosa at wala na yung ibang mga ano, senators na makadi-DS lang. Challenge talaga yan dahil we have to um, maintain everything, no? Pati yung mga witnesses namin, kailangan talagang from time to time, dapat syempre, we have to give them protection, we have to give them assurance. Kasi at the end of the day, hindi mo rin maaalis human nature yan, yung matakot di ba? Tama nga naman ho. Tsaka isa pa ha, mga bossing, siguro ang pinag-aalala din po ng Congress o pinag-aalala din po ng mga nagpu-push na baka 'pag masyadong matagal, kagaya na lang po yung ginagawa ng kampo ni VP Sara, mga bossing. Ano po, tingnan mo sabi nila, mas masakit pa ang breakup sa kasintahan kaysa yung ma-impeach ka ng House. Kumbaga gusto nilang ipamukha sa atin, wala sa amin 'yan. Yang ano ninyo, yang impeachment ninyo, hindi kami mai-stress diyan, 'no? Pero tingnan niyo ho, imbis na po harapin, sagutin at sumagot doon sa impeachment, doon po sa mga confidential funds, doon po sa mga, um, pagbabanta sa buhay ng tatlong individual, si Pangulong Bongbong Marcos, asawa niya, at si House Speaker. Imbis na sagutin po 'yon, ang naging paraan po nila, magsumbong sa Supreme Court, 'no? Akala ko ba alam niyo kung paano sagutin 'yan? Akala ko ba, hindi kayo nai-stress? Bakit hindi niyo sagutin? At para naman maging fair sa mamamayang Pilipino, usapang public funds 'yan, 'no? Pampublikong pondo 'yan, Kailangan naming marinig kung saan mga napunta yung mga pondo na 'yan. Huwag kayong magtago o huwag kayong, gumawa nung para bang, dito tayo sa puntong ito, lumihis tayo ng daan para hindi tayo sumagot doon sa hinahanap na mga pondo. Magsumbong tayo sa Supreme Court, baka sakali na panigan tayo, wala. Yung paulit-ulit po nilang sinasabi na transparency, sila po mismo ang nagba-violate nun. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat mga